Magandang araw Pilipinas, narito ang pinakahuling balita sa ekonomiya. Tumaas sa humigit kumulang 2.26 milyon ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Disyembre 2025. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority na iniulat ng GMA Network noong Pebrero 6, 2026, katumbas ito ng unemployment rate na humigit kumulang 4.4%. Sa kabuuan, umabot naman sa 51 milyong Pilipino ang kabilang sa labor force o yaong may trabaho at aktibong naghahanap ng trabaho. Ipinapakita ng datos na bagamat may pagbangon sa ekonomiya, hindi pa rin sapat ang nilikhang trabaho para sa patuloy na dumaraming manggagawa. Upang matugunan ito, maaaring magpatupad ang pamahalaan ng iba't ibang polisiya tulad ng pagtaas ng public spending sa infrastructure upang makalikha ng maraming trabaho. Maaari ring gumamit ng monetary policies upang hikayatin ang mga negosyo na mag-invest at magpalawak na magreresulta sa mas maraming employment opportunities. Gayunpaman, kinakailangan maging maingat sa pagpapatupad ng mga polisiyang ito upang maiwasan ang pagtaas ng inflation at pagbaba at paglala ng utang ng bansa. Magandang araw, Pilipinas. Nagbabala ang Department of Energy o DOE sa posibleng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa pagmamahal ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ilan sa mga dahilan ay ang tensyon sa Middle East, pagbawas ng produksyon at mataas na demand. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa ekonomiya. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas din ang gasto sa transportasyon at produksyon na magreresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa microeconomic level, maapektuhan ng mga individual at negosyo. Sa macroeconomic level, bantay ang pamahalaan sa posibleng pagtaas ng inflation at epekto nito sa cost of living. Maaari rin itong nakaapekto sa economic growth at employment kung bababa ang paggastos ng mamimili at negosyo. Ako, si Sarina Lynn Manahan, nag-uulat. Magandang araw. Ako si Carlo Tordillas, nag-uulat ng balitang pang-ekonomiya. Magandang araw. Ibig sabihin, mas nakakabili ang bawat piso. Dagdag pa rito, sinasabing epekto ang mga hakbang ng mga pamahalaan tulad ng pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin, pagpapalakas ng supply ng mga pagkain at maayos na pagpapatupad ng monetary policy. Ngunit may babala. Posibleng muling tumaas ang inflation dahil sa pagbabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, epekto ng El Nino sa agrikultura at pagtaas ng sahod na maaaring magtaas ng gasto sa produksyon. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng mga pamahalaan ang galaw ng inflation upang mapanatili ito sa target na 2% hanggang 4%. Ngunit hindi pa rin ligtas ang lahat. Mataas pa rin ang inflation sa sektor ng restaurant at hotel na nasa 5.2%, habang ang health service naman ay nasa 4.8%. Samantala, ang tinatawag na core inflation ay bumaba sa 4.1%, ngunit nananatili pa rin mas mataas kaysa sa kabuuang inflation rate. Ayon sa mga eksperto, positibo ang pagbaba ng inflation dahil nakakatulong ito sa pagtaas ng purchasing power ng mga mamamayan. Isang pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin. Kabilang dito ang bigas, gulay at isda na bagamat patuloy pa rin tumataas ang presyo, ay hindi na kasing bilis kumpara sa mga nakaraang buwan. Nananatili namang halos hindi magbabago ang presyo ng karne at mga produktong gatas. Bukod dito, bumagal din ang pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig, pabahay at transportasyon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ang mga pangunahing balita sa ekonomiya.
bumaba ang inflation rate ng bansa nitong Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 4.2% noong Enero, bumaba ito sa 3.8% na mas mababa rin kumpara sa 5.1% noong parehong panahon noong nakaraang taon. Ibig sabihin, bahagyang gumaan ang pasanin ng mga mamimili sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.